wisdom na nanggagaling sa salita ng Diyos, ay madali mong maunawaan ang lahat ng bagay-bagay sa mundo. Nakuha nyo mga kapatid? Hindi tayo ignorante. Di baling ignorante tayo sa ibang bagay, basta hindi tayo ignorante sa katotohanan. Nakuha nyo? So, let's go once again back to our text in 1 Corinthians, 2 Corinthians, chapter 4, in verse number 4. 2 Corinthians chapter 4 in verse number 4, and then let's go to Ephesians chapter 4, verses 18, verses 17 and 18. Alright? Andiyan na kayo. Amen. Yan. So please, wala nang aalis-alis. Maupo ka na, Daniel. Maupo na kayo. Ito, alam nyo, sabi ko sa inyo, pag awitan pa lamang, dapat makinig na kayo sa awit. Sapagkat, din yan another way how God give us His message, mga kapatid, para tayo lumago sa pananampalataya. Okay? Nagkakaunawan tayo? Okay, 2 Corinthians chapter 4 in verse number 4. Ako na lang magbabasa. In whom the God of this world hath blinded the minds of them that believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Let's go to Ephesians chapter 4. Verses number 17 to 18. All right. Nandiyan na kayo. Verse number 17. This I say therefore, and testify in the Lord, that he henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Ituloy ko lang sa verse 19. Who being past feeling, having given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Nakita nyo kung paano manlilang ang dyablo? Nakita nyo kung paano mangurap ang dyablo? Nakikinig tayo? Explain ko sa inyo yan. Habang tayo tumuloy-tuloy, manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa hapon pong ito. Thank you, O God, for those testimonies we heard. And thank you also sa pagdala niyo po sa mga anak ninyo. At dalahin ko po, Panginoon, na pagpalain niyo po ang inyong salita na siyang pagpapala na amin po matanggap ngayon pong hapon. Salamat din po, Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa mga anak ninyo na galing po sa ibang bansa. Si Tonton, si John Michael, at dinala niyo po sila, Panginoon, back to Philippines na maayos po, Panginoon. At muli, patuloy niyo pong palaguin ang bawat anak ninyo para kami po lahat ay kapahagi sa pag-aakay ng kaluluwa. Marami pong salamat. Maasa po ako, Panginoon, na bigyan niyo po ako ng wisdom, ganun din pong bawat isa. In Jesus' name, Amen. Okay, sige po, pwede na pong po. Nang babalikan natin, mga kapatid, yung word na text natin. Alright, everybody sit up straight. Dito tingin, walang magkukwentuhan, walang matutulog. Can you do that? Amen? Alright, so balikan natin yung 2 Corinthians chapter 4 in verse number 4. Sabi ng Bible dito, in whom the God of this world. Sino yung God of this world? That's an small letter. It means, tumutukoy yan sa kay Satan, the devil. Amen? So, nasaan siya? This world. Alright, I hope nakikinig tayo. Anong ginagawa niya? Hath blinded the minds. The minds. Anong ginagawa niya? Binubulag niya. Binubulag niya. Alin ang binubulag niya? Hindi yung literal na mata, but the minds. Nakuha niyo? Nakuha natin? The minds, yung isipan, the hearts of them that believe not. Sino yon? Yung mga hindi naniniwala.
sa sa Diyos, lest the light of this world or of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So, meaning, katulad nung ginamit natin na text natin kaninang umaga sa 2 Peter chapter 1 in verse number 4, makikita natin dito na ang pinaka-escape lang natin, mga kapatid, for corruption, from corruption, is God. God, Diyos. Nakikinig tayo? So para, ang solusyon lang talaga, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Diyos. Walang solusyon ang tao na pwedeng gawin to escape from corruption except yung pamamaraan ng Diyos. Amen? So, makita natin dito, kaya nga, para maka-escape din tayo, anong pwedeng gawin ng Diyos sa atin? Mga kapatid, para maka-escape tayo, dapat magkaroon tayo, maabot natin, mangyari sa atin yung tinatawag na, magkaroon tayo ng tinatawag na divine nature. Divine nature. What is divine nature? God-like. Amen. God-like. Kailan tayo nagkakaroon ng divine nature? Once we repented of our sins and accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Diyan po nagsisimula yung tinatawag na divine nature na meron tayo, which, mga kapatid, hindi sa lahat ng tao nangyayari yan. I hope you understand me. Amen? Hindi sa lahat ng tao nangyayari yan. Nangyayari lamang yan pagka narinig natin yung gospel at tinanggap natin yung ebanghelyo. What is gospel? The death, burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. That's the gospel. Pag narinig natin, kaya nga sinabi dyan sa 2 Corinthians chapter 4 verse number 4, sabi ng Bible dito, lest the light, yung liwanag of the glorious gospel. So maliwanag ba, mga kapatid? So ano ang panlaban natin? Ano ang panggiba natin? Yung pambubulag ng diablo, kapatid. Anong pang-solusyon? Yung liwanag ng glorious gospel of Christ. Amen? Who is the image of God should shine unto them. Yan lang ang pag-asa natin. Kapatid, walang solusyon dyan yung ginagawa na solusyon ng bansa, mga kapatid, ng mga mambabatas natin, senador, congressman, na solusyon sa corruption ng ating bansa. Believe me, hindi nila masusolusyonan yan. Because the only solution is God. Amen? The only solution sa tao para maka-escape tayo sa corruption ng diablo, mga kapatid, is the divine nature na pwedeng mangyari sa atin, na pwedeng gawin ng Diyos by His glorious gospel. I hope nagkakaunawan tayo. Kaya nga sinabi rin ni Paul dito sa binasa natin in Ephesians, tinan nyo na maigi dito, anong sabi ng Bible dito? This I say therefore, and testify in the Lord. Sino nagte-testify dito? Paul. Sinong kausap niya dito? The Ephesian church, mga kapatid. The believers at Ephesus. So ano sabi niya? That ye henceforth walk not as other Gentiles walk. Sino yung mga Gentile na tinutukoy dito? Mga Gentiles, kasama tayo doon. Kasi kasama tayo sa kilala nila na wala tayong Diyos. In fact, totoo naman yun eh. Hindi katulad ng mga Hudyo, mga kapatid, hindi katulad ng mga Hebrew people, sila ay naririnig na, nakakapakinig na sila sa totoong Diyos even back to the time of Abraham. Samantalang sa atin, kailan lang nakarating sa atin ang gospel? Kailan nakarating sa atin ang ebanghelyo ng Panginoon? Nung tinawag na ng Diyos si Paul na maging apostle ng mga Gentiles, kaya nakaabot sa atin yung gospel. Pero known tayo sa kanila, mga kapatid, na wala tayong Diyos. Amen. Kaya sabi ng Bible sa kanila,
sabi ng Biblia sa kanila ay huwag kayong lumakad, huwag kayong mamuhay katulad ng mga hintil o Gentile o mga Gentiles. Bakit? Because, sabi ng Bible dyan, in the vanity of their mind. Bakit tinawag na yung isipan ng mga Gentiles ay vanity? Walang kabuluhan ang pag-iisip sapagkat wala tayong Diyos. Ibig sabihin, walang kabuluhan talaga ang pag-iisip ng tao na walang Diyos. Wala tayong aasahan na mabuti sa isipan ng isang tao, kapatid, kundi vanity. Bakit? Because it was corrupted by Satan. It was blinded by Satan. Amen? Having the understanding, ito na, yung pangunawa natin, understanding, darkened, pinadilim, being alienated from the life of God. Akalain mo yan, naging alien tayo sa pamumuhay sa Diyos and we're supposed to be a godly life. Pero bakit hindi tayo, wala tayong godliness, wala tayong godly life? Bakit? Sapagkat tayo ay binulag yung isip natin, binura yung pangunawa natin, pinalabo yung pangunawa natin. I hope nakikinig tayo. Naging alien yung ating pangunawa sa Diyos, so that sabi ng Bible yan, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of, because of the blindness of their heart. I hope nagkakaliwanagan tayo. Kaya nga mga kapatid, ito na ngayon, naabot tayo ng gospel. Naabot tayo ng Diyos. Naabot tayo ng salita ng Diyos. At idinagdag tayo sa katawan ni Kristo. Dinagdag pa tayo ng Diyos sa kanyang simbahan. What a privilege, what a blessing. Amen? Kaya makita nyo, nung tayo ay ginawa ng Diyos sa atin yung ganyan, naligtas tayo, dinagdag tayo sa pamilya ng Diyos, at nabautisman tayo, dinagdag tayo sa katawan ni Kristo. Tingnan nyo ngayon. Kanina, anong naririnig natin sa mga patotoo? O si Tonton na lamang. Palagay ko si Tonton, pinakamatagal sa 3 nag-testimony. Si Tonton, bata pa yan, nandyan sa tuktok, takbo-takbo yan, bata pa yan, parang yung anak niya. Pero ngayon, ano sabi niya? Iba talaga pag may Diyos ka. Ay, kinig tayo mga kapatid. Iba. Pag narinig mo na yung katotohanan, meron ka ng divine nature. Nakikinig kayo? Meron ka ng divine nature. Hanapin mo yung divine na pagkatao mo. Ha? Nagkakaintindihan tayo? Yung divine na pagkatao natin, kapatid, pribileyo yan na magkaroon tayo. Amen? Dapat yung clear na baso ko kasi baka sabihin ni Ginida, nagkakape ako eh. Oh, alam mo si Ginida, malawak ang kaisipan niyan eh. Tubig po to, hindi ho kape ha. May konting may konting gin. Kaya huwag kang mainggit, Jisril. Oo. Alright, hindi, purong tubig to. Nagbibiro lang ako, baka may maniwala sa inyo eh. Minsan nagbibiro ako mga kapatid, pag nagbibiro ako, biro yon ha? Huwag kayo masyadong maniniwala. Pag nagkakatuwaan kami, mga full-time, huwag kayo maniniwala, nagkakatuwaan lang kami. Itong si Ernie, huwag niyong papatulan ito. Ako na nagsasabi sa inyo. Nagbibiro lang yan si Ernie. Huwag kayong mapipikon sa kanya. Huwag kayong mau-offend sa kanya. Magalit, pwede. Oo. Kaya, totoo po, pag nagbibiro ako, biro lang. Huwag kayong magagalit. Huwag kayong mau-offend. Biro lang yun. Huwag niyong patulan yung biro namin. Now, dito na tayo. So, makita nyo dito mga kapatid, paano tayo niloloko ng dyablo? Paano tayo kinukurap? Binubulag tayo.
Paano tayo binubulag ng diablo, mga kapatid? Number one, na sinabi ko sa inyo kanina, true religion. Anong ibig sabihin ng religion na sinasabi ko sa inyo? Madalas natin marinig. Ha? Minsan yung mga pinupuntan natin, anong sinasabi nila? Oh, may religion na ako. Oh, may religion na ako. Oh, may religion na ako. Hindi nila alam, nauunawaan kung anong sinasabi nila. Sapagkat anong ibig sabihin ng religion? Religion means ritualism. Nakikinig? Amen. Religion means emotionalism. Kaya kung kayo ay emotional dito, kapatid, makinig kayo, ibig sabihin, wala ka pang simbahan na totoo, wala ka pang Diyos na totoo, ibig sabihin yan, ang meron pa lamang sa iyo ay relihiyon. Bakit? Emotional ka pa. Nagkakaunawan tayo? Minsan biruin ka lang, napipikong ka, that's emotion. Amen? Amen? Minsan makakita ka lang, hindi mo gusto yung nakita mo, nag-i-emote ka, ay ganyan pala siya. That's an emotion. Again and again, mga kapatid, ang binibuild natin dito is principles, not our emotion. Religion is ritualism. Religion is emotionalism. Religion is atheism, rationalism, paganism, humanism. Anong ibig sabihin ng humanism? You have personal interest. Amen? Religion means intellectualism. Isa lang ang magandang ism na hindi religion. Ano yon? Dadaism mo. Yung ngiti mo. Amen? Ayan, baka hindi nakakaintindi. Ism sa Ilocano, ngiti, smile sa English. Amen? Sa amin talaga yung ngiti, yung ism, smile talaga eh. Sa amin nila Sir Ariel, smile talaga sa amin. Tawag namin doon. So ngayon, mga kapatid, number one, religion. Number two, money and materialism. Doon tayo binubulag ng diablo, mga kapatid. Nakikinig tayo? Binubulag tayo ng diablo, usually, ang ginagamit ng diablo para bulagin ang mga anak ng Diyos ngayon. Tandaan nyo, hindi lamang yung mga unbelievers ang biktima sa pambubulag ng diablo, ang biktima sa pangungurap ng diablo, kundi maging tayo mga believers, nakukurap pa rin tayo ng diablo. Pag believer tayo, ngayon ligtas na tayo, ang hindi lamang kayang ikurap ng diablo yung salvation natin na meron tinanggap tayo. Pero tayo, mga kapatid, kaya pa rin ikurap ng diablo yung ating paglago bilang Kristiyano. Kaya makita nyo, matatagal na tayo dito, but most of us, we are not growing. Bakit hindi tayo growing? Bakit hindi tayo matapat na katiwala ng Diyos, kapatid? It is because we still corrupted victims by Satan. Nakukurap pa rin tayo. Pero mga kapatid, isa lamang ang meron sa atin na hindi kayang ikurap ng diablo. Ano yun? Your salvation. Because our salvation is eternal. Bless God, brethren, that we have something in our life, in ourselves, that even Satan cannot corrupt our salvation. Kaya yan ang pagbubutihin natin. Alin yung pagbubutihin natin? Yung ating pagiging anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos magpakailan paman. Bakit? Magpakailan paman. Yung relationship natin, yung pagiging anak ng Diyos, hindi kayang ikurap ng diablo. Wow! Amen! Kaya yan dapat yung pagyayamanin natin. Madalas kong sabihin sa inyo, huwag niyong ipagpalit yung ministry niyo. Huwag niyong pagpalit yung pagiging anak ng Diyos niyo. Huwag niyong ipagpalit yung church attendance niyo. Huwag niyong ipagpalit yung prayer life ninyo. Huwag niyong ipagpalit, kapatid, whatever you have. Whatever you have. Amen. Ano mang panggugulo ni Satanas, he's always trying and doing his best to corrupt you. To corrupt me, to corrupt us. Kapatid, para bulukin tayo, para gibain tayo, para sirain tayo. But bless God, brethren, that we have an eternal salvation. That even Satan
He's using his own power and he will never be corrupted. Our salvation. Yeah, amen. Di nyo lang alam, kapatid. Doon tayo lamang sa mga unbelievers. Amen. Kaya makita nyo, minsan, sinusubukan nyong lumayo ng lumayo. Pero anong ginagawa ng Diyos sa inyo? Ibinabalik naman kayo ng Diyos ng ibinabalik at ibinabalik. Bakit? Sapagkat meron kang tinatawag na divine nature na hindi kayang ikurap ng dyablo. Amen. Balikan natin. Kaya lang, anong nakukurap niya? Minsan tayo, makinig kayo, makinig. Minsan, mas mahal natin yung pera kaysa ministry. Ha? Alam nyo ba, sabi ng Bible dito, puntan natin to. Let's go to Matthew chapter 6. Everybody open your Bible. Matthew chapter 6. Ano sabi ng Bible dyan? Verse number 24. Sundan nyo lang ako. No man can serve two masters. You can read with me if you want. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. What is mammon, kapatid? Money. Amen. Therefore I say unto you, take no thought for your life. Take no thought for your life. Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air. Nakikinig kayo, mga kapatid? For they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Yung mga ibon nga, nalilipad-lipad dyan. Pinapakain ng Diyos. Ikaw pa kaya na masigit sa ibon, hindi kayang pakainin ng Diyos? Naunawan nyo ba? Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Ano lang alala ka? Ha? Pastor, wala akong damit na bago. May 100 pesos ka, punta ka ng kayang, wagwag. Consider the little. Hindi na kailangan yung minsan, ang gusto lang natin na idamit, yung branded. Tama? Oh. Gusto mo na rubber shoes? Adidas. Oh. Pero binigyan ako ng Adidas. Gusto mo ng Adidas? Punta ka ng palengke. Lutuin mo, adobo. Sarap yun. Ha? And then, ano sabi ng Bible dito? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. Sinusundan niyo ba? Alam niyo kung bakit gustong-gusto ko na habang nagpipreach ako, binabasa ko yung Bible. Mas gusto ko, mga kapatid, mas gusto ko na mas maraming Word of God kaysa sa sarili ko. I love reading my Bible while I'm preaching. Nakikinig kayo? And then sabi ng Bible dito, and yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed in like one of these. Wherefore, if God so clothed, pakinggan nyo na maigi, sundan nyo na maigi, if God so clothed the grass of the field, biro mo, dinadamitan pala ng Diyos yung mga damo sa field. Oh. Which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?
Nakukuha niyo ba mga kapatid? Alam niyo, kulang lang natin, puro tayo, lagi tayong balisa. Tuloy natin. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? Diyan tayo laging nababaliw. Diyan tayo naloloko, diyan tayo nabubulag. Anong kakainin ko? Anong iinumin ko? Anong idadamit ko? 32. Ano sabi ng Bible dito? For after all these things do the Gentiles seek. Diyan tayo nakatuon palagi. Nakikinig tayo? Kakainin, 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 iinumin, damit, kotse, bahay. Ha? Ang problema, mas nakatuon na tayo sa material na bagay kaysa Diyos na dapat pagtuunan natin. Tuloy natin. What next in verse number 33? Di ba? Ano sabi dyan? But, read it louder, brethren. But, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Kapatid, alam ng Diyos na kailangan mo ng damit, alam ng Diyos na kailangan mo ng pera, alam ng Diyos na kailangan mo ng bahay, alam ng Diyos na kailangan mo ng inumin, alam ng Diyos na kailangan mo ng pagkain, pero ang higit na kailangan natin, kapatid, Diyos. Ani mo yung pagkain mo kung wala kang Diyos? Ani mo yung iinumin mo kung wala kang Diyos? Kaya tignan mo, marami tayong iniinom. Pag wala tayong Diyos, pati lason iniinom natin. Pero ang kagandahan, kapatid, pag may Diyos tayo, mayroon tayong maayos na iinumin. Meron tayong maayos na kakainin. Meron tayong maayos na damit. Meron tayong maayos na attitude. Meron tayong maayos na tiraan. Kapatid, kung totoong uunahin natin ang Diyos, meron tayong maayos na buhay at kailanman hindi tayo ikukurap ng dyablo. Ani mo ang pera kung kurap naman yung buhay mo? Kaya tignan nyo sa mundo, napakarami mga tao dyan na may pera, pero yung buhay nila, kinurap ng dyablo. Yung isip nila, kinurap ng dyablo. Yung puso nila, kinurap ng dyablo. Kaya ang unang pangunahin na kailangan ng tao, God. Diyos. Ay nako, sinasabi ko sa inyo. Let's learn the Word of God. It's time to learn the Word of God. Kayo mga kabataan, dito na kayo namulat. Pero nakakalungkot, bulag yung iba sa inyo. Sabi ng Bible, take therefore no thought for the morrow. For the morrow shall take thought for the things of itself, sufficient unto day is the evil thereof. Wala kang ibang pinagkabalisan kundi, naku pastor, wala kami kasing yung baboy ko hindi pa nakakain. Abay, baboy na pag-iisip eh. Bakit isipin mo yung baboy mo hindi pa nakakain? Hindi mo iniisip yung kaluluwa mo hindi pa nakakain ng salita ng Diyos. Do you understand me, brethren? Ha? Kaya tignan mo, pag nandun sa bahay, tapos may mga kasama sa bahay, naggaling ng simbahan, nagkamali lang konti. Yan. Galing ka pa naman din sa simbahan. Am I right? Huh? Wickedness. Makinig kayo. Wealth and possessions will never bring peace of mind. Can you hear me? Maganda ilagay nyo yan sa story natin. Nama?
wealth and possessions will never bring peace of mind. Let alone peace with God. Let alone peace with God. Makinig ka, no? Tulog na tulog ka, ha? Now, let me give you 2 examples. Tapos na tayo. Meron ba kayong naalala sa Bible na napaka-greedy nila, napakasakim nila sa material na bagay? Do you remember? Some of the Bible characters, let me give you 2. Number 1, Achan. Let's go to Joshua chapter 7. Come on. Let's go quickly. Joshua chapter 7. Joshua chapter 7. Joshua chapter 7. Nandiyan na kayo? Anong problema ni Achan? Pinagkukuha niya yung mga silver, yung mga gold, magagandang damit. Alright? Verse number 20. Joshua chapter 7, verse number 20. And Achan answered Joshua, nung tinatanong ni Joshua, and said, Indeed, anong sabi ni Achan? I have sinned against the Lord God of Israel, and thus have I done. When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, nakita niyo naggagandahang damit. Ha? And 200 shekels of silver. Wow. And wedges of gold of 50 shekels weight. Then I coveted them and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent. Tinago niya kasi ninakaw niya, tinago niya. And the silver under it. Ha? Makinig kayo, mga kapatid. Huwag niyong itatago na nakawin yung tithes ninyo. Believe me, wala kayong patutunguhan katulad ni Joshua, katulad ni Achan. Verse number 22, and so Joshua, anong ginawa ni Joshua? Set messengers and there one unto the tent, doon sa pinagtaguan ni Achan, ng ano yung mga tinago niya? Babylonish, goodly Babylonish garment. Ano pa? Silver. Ano pa? Gold. Amen? Wow, itinago niya. Hindi naman dapat itago yun. Hindi kanya yun. Ano ang kapalit? Ito, verse number 23. And they took them out of the midst of the tent and brought them unto Joshua and unto all the children of Israel. Anong ginawa? Kinuha yung mga ninakaw ni Achan. Ano yung mga ninakaw niya? Magagandang damit. Ano pa? Silver. Ano pa? Gold. So, ang ginawa nung nakuha na doon sa pagtago niya doon sa ilalim ng kanyang tent, mga kapatid, at tinawag yung mga Israelites, dinala din si Achan. Tuloy natin yung verse number 24, and Joshua and all Israel with him took Achan, the son of Sarah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters. Matindi. Kita nyo dito, mga kapatid, nadamay yung hindi dapat nadamay. Anong kinuha? Hindi lang si Achan. Anong dinala, kapatid? Yung magagandang damit, yung silver na ninakaw niya, yung gold. Tapos dinala yung mga anak niya, daughters, and his oxen, yung mga alaga niya, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had. Amen? Lahat ng meron siya. And they brought them unto the valley of Achor. And Joshua said, Why hast thou troubled us? Why hast thou troubled us? Kaya anong ibig sabihin yung pangalan ni Achan? Achan means troublesome. Achan means trouble. Nanggugulo. Kaya wag nating kunin yung hindi atin sapagkat manggugulo tayo. Wag yung kukunin yung tithes. Tithes is the Lord's. Tithes is holy. Amen. Yung offering natin. So ano nangyari? And Joshua said, Why hast thou troubled us
the Lord shall trouble thee this day, and all Israel stone him with stones, and burn them with fire, after they had stoned them with stones. Good night. Pinagbabato siya, pagkatapos pagbabatuin, anong ginawa sa kanya? Sinunog sila. Sinunog yung mga anak na babae, sinunog yung mga anak na babae, na lalaki. Ano pang ginawa mga kapatid? Sinunog yung kanilang mga alaga, sinunog yung silver, sinunog yung gold, sunog lahat. Pinagbabato pa, tapos sinunog pa. Yun yung kapalit ng kanyang pagnakaw. Kaya wag tayong magnakaw. Yeah, amen. Wag tayong magnakaw, wag niyong nakawin, wag niyong kunin yung hindi iyo. Tithes is not ours. Amen? Tithes is not ours. Yung offering natin, yung commitments natin, ibigay natin yan sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo kanina, lahat sa Diyos yan, wala tayong pag-aari. Dapat pagbutihin natin paano tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. Pangalawa, meron ba kayo maalala? Na isang nagnakaw din sa Bible, nakikinig kayo mga kapatid. How about Gehazi? Let's go to 2 Kings. 2 Kings chapter 5. I hope na nakakasunod kayo. Amen? 2 Kings chapter 5. Tingnan nyo dito in verse number 20. Ano sabi ng Bible dyan? But Gehazi, nung pinagaling, bigyan ko lang kayo ng konting istorya dito. Noong pinagaling ni, sino yun? Pinagaling ni Elijah. Sino yung pinagaling niya? Si Naaman. Di ba? Ng kanyang, ano yung sakit ni Naaman? Leprosy. Ketong. Amen? So, pinagaling ng Panginoon through Elijah, at nung magaling na, nagbibigay si Naaman. Pero anong sabi ni Elijah? Sabi ni Elijah, but he said in verse number 16, as the Lord liveth, before whom I stand, I will receive none. And he urged him to take it, but he refused. Sabi niya, wala. Huwag kang magbigay sa akin. Libre yan. Gumaling ka lamang. Narinig ni Gehazi. Yung assistant pastor, nakikinig kayo? Kaya sinasabi ko lagi sa inyo dito, yung mga full time, pag magbigay kayo, ibigay nyo muna sa akin, tiyak makakarating naman po yan. Baka masanay sila pag may ginawa sila, may bayad. Hindi ganyan na naglilingkod sa Panginoon, walang bayad. Amen? So ito na, but Gehazi, narinig ni Gehazi, the servant of Elijah, the man of God, said, and behold, sabi ng Bible, my master had spared Naaman, the Syrian, in not receiving at his hands that which he brought. But as the Lord liveth, I will run. Sabi niya, bakit wala man lang tinanggap si pastor? Bakit libre lahat? Sabi niya, habulin ko siya. I will run after him and take somewhat of him. So Gehazi followed after Naaman. And when Naaman saw him running after him, nasusundan niyo ba? He lighted down from the chariot to meet him and said, is all well? Tumigil ngayon si Naaman kasi napansin niya, humahabol si Gehazi. And he said, all is well. My master had sent me, saying, behold, even now there become to me from Mount Ephraim 2 young men of the sons of the prophets. Give me, I pray thee, a talent of silver and 2 changes of garments. Sabi niya, sabi kasi ng master ko, merong biglang dumating na bisita. 2 kabataan at nanghihingi ng pera, silver at saka damit. Sabi naman ni Naaman, and Naaman said, be content, take 2 talents.
And he urged him and bound 2 talents of silver in 2 bags with 2 changes of garments, and laid them upon 2 of his servants, and they bare them before him. And when he came to the tower, sa madaling sabi, may tinanggap pa si Gehazi. Meron, wala? Meron. Nakikinig ba kayo? And when he came to the tower, he took them from their hand and bestowed them in the house, and he let them go, and they departed. But when he went in and stood before his master, and Elisha said unto him, Whence comest thou, Gehazi? And he said, Thy servant went no whither. Sinusundan niyo ba yung binabasa ko? Sabi ni Elisha, saan ka galing? Wala po. Wala. 26. And he said unto him, Went not mine heart with thee? Sabi niya, nasa sense ko, ang puso ko hindi maganda. Kaya alam nyo, ang pastor merong tinatawag na discerning spirit. Alam niya kung nag-tights ka o hindi. Wala nang sumasagot. Sabi niya, and he said unto him, Went not my heart with thee? When the man turned again from his chariots to meet thee? Sabi niya, pinuntahan mo yung si Naaman . Is it time, sabi niya, is it a time to receive money? Panahon ba para tumanggap ng suhol? And to receive garments, and olive yards, and vineyards, and sheep, and oxen, and men servants, and maid servants? Wala naman akong sinasabi na manghingi tayo . Wala naman akong sinasabing tumanggap tayo . Meron inutusan ba kita na tumanggap? Nagsinungaling pa si Gehazi. Anong nangyari? Anong kapalit? Makinig kayo pag nagsisinungaling. Nakikinig kayo? Nakikinig? Anong kapalit? The leprosy, therefore, of Naaman shall cleave unto thee. Yung sakit ni Naaman na ketong, anong sabi ng Bible dyan? Sa iyo lilipat. And unto thy seed forever. Hanggang sa mga lahi nyo magpakailanman. And he went out from his presence a leper as white as snow. Makinig. I hope nagkakaunawan tayo. Ganyan kung paano tayo bulagin ni Satanas. Nakuha niyo mga kapatid? Paano tayo binubulag ni Satanas? Money materialism. Di ba? Hindi nagsimba. Umalis sa ministry, umalis sa PSS because of money. Yeah, amen. Nagsinungaling because of money. Huwag tayo magsinungaling. Alam ng Diyos kung nagsisinungaling tayo. May pera ka. Alam ng Diyos kung magkano ang totoong tithes mo. Magsisinungaling ka, makapagsinungaling ka sa pastor. Tingnan mo si Gehazi, nagsinungaling kay Elisha, pero sa Diyos hindi makapagsinungaling. Si Achan, nagsinungaling kay Joshua, pero sa Diyos hindi nakapagsinungaling. Namatay ang buong pamilya ni Joshua. Nagdusa ang pamilya rin ni Gehazi, mga kapatid. Anong pagdudusa? Ketong ang buong pamilya niya. I hope nagkakaunawaan tayo. Ngayon, ganun tayo bulagin ni Satanas. I hope nagkakaunawaan tayo. Money and materialism. Nakikinig tayo? Ako sinisigurado ko, mga kapatid, by God's grace, wala akong kukunin at nanakawin sa pera ng Diyos. Nagkakaunawan tayo.
Iyan ang huwag niyong gagawin. Kahit hindi pera ng Diyos, pera ng iba, o kanino man yan, hindi lang pera, hindi lang material na bagay, whatever kapatid, pag hindi iyo, huwag mong kukunin. Laging may kapalit yan na hindi mo magugustuhan. Nagkakaunawan tayo mga kapatid. So it's time to learn from the Bible. Amen? Tumayo tayo lahat. Lumapit tayo sa Panginoon at sabihin natin, Panginoon, gumawa tayo ng commitment sa Diyos. Ano magandang commitment na gagawin natin? Commitment na tayo hindi dapat kayang bulagin ni Satanas ng pera at material na bagay. I hope nagkakaunawan tayo. Amen? Let's be honest to God. Amen? Let's be honest to God. Let's come to the altar. Let's talk to God. Let's talk to God. Kausapin po natin ang Diyos. At habang kinakausap natin ang Panginoon, gumawa tayo ng commitment sa Diyos. Anong commitment na ang gagawin natin? Commitment na hindi tayo pabubulag sa dyablo. Paano tayo binubulag ng dyablo? Number 1, religion. Number 2, money and materialism. Tignan mo si Gehazi, kapatid, binulag. Si Achan, binulag. Nadamay ang buong pamilya nila. Kaya huwag tayong pabubulag sapagkat meron at merong madadamay na miyembro ng ating pamilya. Kawawa naman sila, napaka-inosente nila, pero meron tayong ginagawa na pambubulag ng dyablo. Alam nyo, pera lang yan, kapatid. Huwag kayong papayag na sisirain kayo, bubulagin tayo ng pera. Pera lang yan. Mauubos din yan. Ang pera mahahanap. Pero ang magandang testimony, hindi mo na may babalik yan pag nasira. Tingnan nyo, si Achan wala na, hindi na naibalik. Si Gehazi, hindi na naibalik. Kaya gumawa tayo ng seryosong commitment sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, simula ngayon, hindi ako pabubulag sa pera. Ibibigay ko yung aking tithes na walang kasinungalingan. Dakilang Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa amin ngayon pong hapon, ngayon pong gabi. Panginoon, I've done my part, I've done my best, oh God. Nakita po namin ito, nangyari na po. Panahon pa nila Joshua, panahon pa nila Elijah, Panginoon. Nangyari din po sa mga tao ng Diyos na naging sakim sila dahilan sa pambubulag ng dyablo. Katulad po sa aming bansa, napakaraming nasa gobyerno na sakim sa pera. Hindi nila na maiisip yung kapakanan ng iba, kundi ang naiisip lamang nila, Panginoon, basta makakuha ng silver, gold, garments, material na bagay. Tulungan niyo po ang bawat isa ngayon pong gabi, Panginoong Diyos, na hindi kami pabubulag sa dyablo, hindi kami pakukurap sa dyablo sa pamamagitan ng money and materialism. Bless your people, O God. I-bless niyo po ang kanilang mga commitments na ginawa. Salamat po sa inyong mensahe. In Jesus' name, amen. All right.